Good morning po ulit sa ating lahat. Hindi natin pag-aaral ng Teresita. So, sa tema muna natin ngayon sa wagang dito, as we know, the Bible says, yung topic po natin is the hand of Jesus. So, tulad nga nasabi ko last week, yung chapter 13, 14 and 15, may say more yung kanyang representation. So, hindi intention ng writer din dyan na ito yung tao. You have to understand na kung bakit ito isinulat, ito ang parang sa konteksto ng panahon nila. So, kung paano nila nag-iintindihan. So, it has an original audience. So, nangangahulugan pa na yung Bible at yung salita ng Diyos ay parang sa panahon na hindi. It was specific para maintindihan, para mapag-aralan, para makumit nila. Kasi importante yung language para makumit sila doon sa messages na meron doon sa panahon na yun. Now, so nangangahulugan ba na yung mensahe nito ay para sa kanila lang na specific? Not necessarily. Yung message ko nito, naniniwala ako na yung kung paano ginamit yung symbolism nito ng panahon na yun, panahon ni John, panahon ng mga apostles. And para, like I said, para makapag-commit sila dun sa message. But at the same time, kapag nakakommitted sila dun sa message na yun, maipagpatuloy nila ito kung ituro dun sa susunod na henerasyon. Now, the next generation na nakikinig ng mensahe na yun, meron din silang responsibilidad na pag-aralan ng konteksto kung paano sila ibinigay ng panahon ito. So, it is a reality na throughout the time, na the entire of the Bible was not written in English or was not written in our language. There are specific things na kailangan natin doon sa konteksto ng panahon na yun. These are some of the backgrounds na kailangan natin. Now, Revelation chapter 14, 1-5, I really natin ito sa gandang message. Now, after the word of the beast, the passage, medyo yung chapter 13 para siyang guerra, diba? Para cosmic battle ang dating. Good and evil. Sa lugar na parang yung sa San Miguel. Yung symbol doon sa San Miguel. Kasi Michael at si Lucifer na karawat, it's bigger than that. Okay? You have to understand, the Bible said that there is a battle beyond the physical na nakikita natin. So, but in chapter 14, it reveals more on triumph, unity, and yung corruption and rebellion, kung paano siya madadaig ng kamulitan. Now, at the same time, chapter 14, through the three passages, yung three groupings ng mga buong chapter, it gives me sa hope and assurance na meron tayo sa pagmuling pagbabalik ni Panginoon. So, now, when we go to the symbolism, recently we have been following I've been following another theologian. Si West Ham is an emerging theological historian. So, participation ng isa sa mga grupo na kinikilala nagre-research tungkol sa theology, yung Apologetics Canada. Meron din po kasi Apologetics US. So, ito yung mga grupo na yung sa iterasyon natin, baka namin directly kung paano sa sinabi 2,000 years ago. So, at the same time, to defend the Word of God, base sa kung ano yung talagang katotohanan nito. So, of course, we already know yung symbolism na dala ng Cordero sa Tagalog is it portrayed yung si Jesus Christ. And for the Old Testament, ang Cordero o yung lamb sa symbol of a sacrifice na kailangan din mamatay
Kailangan may dugo na dumaan kapalit dun sa kasalanan, di ba? Yung sacrifice ng Old Testament. It was Jesus in the New Testament. At the same time, patuloy tayo kumakalit dun sa kanyang pagtatakip ng kasalanan, dun sa kamatayan ng Yesu Cristo. Now, Mount Zion is a symbolic place. Bakit kailangan na symbolic place sa Bible? Kasi nga, may pangako ng pagbabalik. So, yung pangako ng pagbabalik, it's not necessarily Mount Zion sa Israel. It's a symbol na may lugar siyang babalikan. Okay? It's a symbol na may lugar siyang babalikan. So, pag nakikita niyo yung Mount Zion sa Revelation, it's a symbolism na pagbabalik ni Cristo. Kasi meron kayo, parang ano yun, parang naggaling ka sa point A to point B. So, kailangan may point B para ma-complete yung journey. Ganon yung pangako ng pagbabalik ni Yesu Cristo. Ibig sabihin, may lugar ng pabalikan. Pero yung kanyang pagbabalik, hindi lang sa Zion. You have to understand na yung kanyang pagbabalik, so practice na hindi nakakita na bumalik na ang Panginoon. So, at the same time, ito yung pinaka-critical. Galit ang mga Jehovah's Witness dito. Sa mga Mormons. Okay, Jehovah's Witness and Mormons, galit sila doon sa interpretation ng 144,000. Kasi naniniwala ng mga Mormons, kung nagkakitira ng 144,000 na kinitas ng Panginoon. Yung 144,000, similarly, parang it overlaps to the Jehovah's Witness ng paniniwala. Yung 144,000, ito yung mga umabot doon sa pagiging Diyos. Kasi yung tao daw, pwede mo ma-achieve yung God-likeness. Diba? Kaya very appealing ang pagiging Mormon sa lahat ng tao. Kasi pwede kang maging Diyos na magkaroon ng pamilya. Kung ano yung buhay mo ito, pwede mo rin mag-buhay sa langit. Pero purified version. Ganun ang kanilang pamilya. But may 144,000 lamang ang makaka-achieve doon. The rest sa atin daw, sa paniniwala nila, ay doon lang sa new, pero second class citizen. Parang ganun ang paniniwala nila. Pero again, yung 144,000 was mentioned in the book of Daniel. It was actually a census na ginawa doon sa buong Israel. It was a military census. Ano ba yung strength nila? From 12 tribes of Israel, there are 12,000, parang I think 1,200, something like that, or 12,000. 12,000 from the 12 tribes of Israel. So yung 144,000 actually represent a group within the Israel na magdi-defend sa kanilang pananampalataya. Now, bakit ito natin dyan sa New Testament? Kinikilala nito yung church who will defend the truth. So it's not literally 144,000, but it is a reference doon sa nauna sa nag-depensa doon sa katotohanan tungkol kay Kristo. Mula pa noong unang narinig ng Diyos kung ang kanyang pagligtas. So there might be, hindi ito exact 144, specific of a group. But it is actually a representation of the church. Those who will remain steadfast during the times of trial. Now, in the early times ng panahon ni Yesu Cristo, the apostles have already encountered times of trial. At marami sa kanila matatag ng palataya. Kaya tayo ngayon nananampalataya. Kasi matatag din pinayuan yun. And throughout the history, maraming mga mananampalataya ang matatag na tumayo sa katotohanan. Kaya narinig tayo ngayon na tayo as a church, patuloy na sumasamba. Now, there are also other symbols like new songs, which actually, in so many commentaries and so many research, theological research, ang pagkilala rito is a unique song, ibig sabihin, ito yung mga awit na pagsamba ng mga tunay na mananampalataya at ikilalanin ng Panginoon.
Jesus Christ says that not all who call me Lord will be saved. So anong ibig sabihin nun? May kinakilala ng paraan at tunay na pagsamba ang Panginoong Yesu Cristo o ang Diyos kung sino yung tunay na nakakilala. Yun yung tinatawag na new song. So, it may not be literally a new song. Kaya meron sinasabi na yung pagsamba ng church, actually ito yung kiniklaim ng mga pag-religion. Kaya sumusulat sila ng sariling kanta nila. Kasi yun lang daw yung ikilalanin ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Kaya may mga religion na yung kanilang pagsamba exclusive doon sa loob ng temple nila, sa loob ng templo. Actually, tatlong relihiyon na ganito ang kanilang ginagawa. Yung mga kanta nila, hindi mo pwedeng kapitin sa labas ng temple. Kailangan sa loob ng temple. Kasi ito lang yung kanta na narinig ng Diyos. Okay? Actually, it has nothing to do with actual song. It has something to do with the revelation of the heart. Yung tunay na pagsamba, yun yung initinakalakan ng Diyos. Now, purity and blamelessness talks about holiness. Na ang pursuit ng church, well, you have to understand na ang church, we need to be welcoming sa lahat ng gusto sumampalataya. Pero ang church is exclusive. It is exclusive sa mga sumasampalataya. Bakit siya exclusive? Kasi exclusive ito sa mga tao gustong mag-pursue ng holiness ng Panginoon. Tinawag na mag-pursue ng holiness ng Panginoon. Hindi ka pumupunta sa church kasi gusto mong mag-feel good. Pumupunta ka sa church kasi gusto mong i-confront yung kasalanan mo kasi pinupursue mo yung holiness ng Panginoon. We are here for our sins to be confronted. Yun yung una-una. And that's the first thing that mga pastor, the first thing that the message confronts us is yung sarili ng kasalanan. We don't come here and speak to all of you na sinasabi namin, kaya namin sinasabi dito kasi banal kami. No. Actually, this is the first thing that deals us yung ikinoconfront tayo yung kasalanan. Now, hindi na a perfect life. God doesn't want a perfect life. God doesn't want a moral life. Kasi yun ang gusto ni Satanas. Gusto ni Satanas, moral tayo, pero wala yung Panginoon. Gusto ni Satanas, mabait tayo, mabuti tayo sa ibang tao, pero hindi natin kailangan ng Diyos. Kasi, alam niyo, yun yung magliligaw sa ibang tao. Yung kabaitan, nang wala ang Diyos, morality without God, yun ang magliligaw sa maraming tao. Ay, pwede naman wala akong mabait nang wala ang Diyos. Pwede naman ako gumawa ng mabuti nang wala ang Diyos. So kung meron Diyos, dahil naging mabuti ang buhay ko, siguro naman ikilalanin niya yung kabutihan ko. Pero di ba sinasabi na walang isa sa atin ang pag-uwi? None of us deserves heaven. Kaya nga, yung holiness, ang ibig sabihin when we talk about holiness sa loob ng church, it confronts our sin. And we pursue that. Also, yung symbolism of first fruits for the God and the Lamb, such as the 144, ibig sabihin, yung mga tinawag para kilalanin yung salita ng Diyos, yung tungkol kay Kristo, ay magpapatuloy. So, ibig sabihin yung first fruits. Ibig sabihin, merong susunod na henerasyon. And yung susunod na henerasyon, tayo yun. Kaya ito yung reference that 144 is actually the church of Christ. Tayo bilang katawan. Kasi kung may first fruit, ibig sabihin, ito yung unang kumilala dun sa pagliligtas ng Diyos. Unang tumawag, ang unang nag-respond para kakilalanin ng Diyos. Ito yung unang grupo, ito yung mga sumunod na grupo para kilalanin yung pag-test sa pamamagitan ng Kristo. Kaya natin ito tayo muna. Now, again, there are so many theological implications. We could talk about it someday, and I pray that on your own ways, ma-realize natin sa sarili natin kung ano pa talaga yung
ano yung personal implication nito. Pero, let's ask this question. Bakit nga ba natin kailangan pahalagahan yung pagtutubos ng Diyos? Now, I do believe there are levels of our salvation. Una-una is yung justification. But then, to our repentance, so pagkilala natin na tayo yung kasalanan ng kaligtasan ng Panginoon sa Kristo, we have been justified. Sabihin, ginawalang sa atin na tayo. At doon sa proseso ng pagkawalang sa atin, nandun yung proseso ng sanctification. Ibig sabihin ng sanctification, ito ay nilaana para mag-involve doon sa nagpawalang sa lahat sa iyo. Diba? And of course, yung glorification, you are changed from one form, you're being continually changed from one form to another. Ito yung ibig sabihin na ikaw ay patuloy na pinabago ng Diyos. Kasi yung tunay na pananampalataya, ito tuloy na magbabago. So, bakit nga ba natin kailangan pahalagahan yung salvation natin? Kasi, and this is one thing that I would be critical with our religion, na nagsasabing, sila lang yung ligtas, o sila lang yung maliligtas. Kasi titingnan ko yung buhay ng bawat isa sa mga miyembro nila. Kasi hindi ko i-claim na tayo mga tunay na tayo mga Kristiyano, and magandang that we haven't made a mistake. Diba? Kaya I will be critical doon sa mga magsasabi sa inyo na dito pa sa religion na ito kasi ito na naman niligtas sa iyo. No, it will never be any religion that will save you. It is only through Christ that salvation will come. Diba? Kaya importante na malinaw sa atin na kailangan pahalagahan yung pagtutubos. Ibig sabihin, again, naniniwala tayo na tayo ang ligtas na. Pero patuloy tayong binabago ng Diyos, patuloy tayong daranas ng mga pagsubok hanggang doon sa marating natin yung punto na we have already been rewarded. Okay? Pero doon sa extent na yun, habang nabubuhay pa tayo, ano yung value yung kailangan pahalagahan yung salvation natin? Bakit everything in our life, importante sa value sa lahat ng ginagawa natin? Whether we are talking, thinking, whether we are working, whether we are with our family, whether we are with our spouse, whether we are with our friends, bakit importante na sa lahat ng yun overarching yung kailangan pagpapahalagaan sa pananampalataya natin? Unang-unang katotohanan, kailangan natin pahalagaan ko kasi yung tinutubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang marka at dugo, minarkahan niya tayo para sabihin tayo. Ibig sabihin, there's a great sacrifice para mapunta tayo sa puntong ito. We have been marked by His blood and by His death. So, ibig sabihin, kailangan natin pahalagahan kasi priceless yung ginamit para makilala natin makasalanan tayo. Priceless yung ginawang method ng Panginoon para tayo masabi ligtas. Ano yung priceless na bagay? Kasi Kristo mismo, Diyos na nagtatrabaho tao. So, bilang bahagi ng kanyang pagliligtas, bilang bahagi ng kanyang church, importante na dahil we carry the mark araw-araw. Diba? Katulad po ito ng pagiging sundalo o pagiging sundalo. Kung ikaw ay sundalo, kahit hindi ka naka-uniforme, sundalo ka. Diba? Hanggat hindi sinasabi sa iyo ng gobyerno, tapos na ang pagiging sundalo. Regardless na ka-uniform ka o hindi, you continue to be a soldier. Kaya kahit yung mga nagre-retiro sa batas, pwede silang itatawag muli ng gobyerno para maglingkod. Hindi mo pwedeng talikuran yun. O hindi, ikukulong ka.
Di ba ganun din, di ba pag may panahon ng gera, sa panahon ng gera, lahat sabi na, 15 years old and above, na lalaki, all informative male, shall serve and protect the country. Wala kang pwedeng itanggi. Hindi mo pwedeng itanggi yung bagay na yun. So, ibig sabihin, minatahanda na ito na ang sitwasyon mo ngayon. Diba? Ganon din yung pagiging citizen ng bansa ito. The moment that you were born to this country, kinikilala na ikaw ay isang Pilipino sa pagmagitan ng iyong birth certificate, sa pagmagitan ng pagtignan ng iyong pagmutan ng ikaw ay pinanganak. Diba? And forever, dala-dala yun, hindi mo pwedeng mabago yung sitwasyon na yun. Ganon din ang pagiging Kristiyano. Sa mga tunay na tumanggap, tunay na sumampalataya, hindi mo na pwedeng tanggalin yung pagkakataon. It's either you have it or you don't have it. At dahil panghabang hanggang sa kabilang buhay, dala mo ang kargang ito. Dahil ito lang ang kikilalanin ng Diyos, para kilalanin ng sino yung maligtas. Ano gagawin ko? You have to value it every day. Mabubuhay ka na, di ba parang kanila, parang yung mga tsapa ng pulis. Di ba? Sasabihin na, this gives you the authority of being a police. Di ba? Ito yung nagbibigay ng authority sa'yo. So, kung tatanggalin mo yun, posibleng hindi ka kilala ng ibang tao na ito ay police. Pero that doesn't change the necessary change. Na yun yung authority na meron ka. Diba? It's the same thing with Christ. It's the same thing with God. Nung kinilala natin ang kasalanan ng tatlo, at kinilala natin ang kanyang kaligtasan, we have to be marked forever. Kaya nga sabi nito sa 2 Timothy 2:19, sabi nito, ngunit matibayan sa tinatag ng Diyos. Na doon nakatatak, kilala ng Panginoon kung sino pa sa Kanya, at lumayo sa kasamaan ng bawat mga sa Panginoon. Why do we have to value it? Kasi kung tunay tayong bigkasan sa akin, lumayo sa kasamaan ng pagkamatawad sa pangalan ng Panginoon. Pero kilala po na ng Panginoon kung sino sa Kanya. At kung sino ang sa Kanya, lumalayo sa kasamaan. Do you get the point? So, kung ikaw ay sundalo, hindi ka pwede mabuhay na bilang sibilyan. And even Paul have recognized that. Actually, sabi ni Paul, kung ikaw ay sundalo, you cannot be entangled with civilian affairs. Kailangan mabuhay ka kung paano ka tinagwag. Ganun din niya sabi niya, athletes. Yung mga athletes, nananalo sila, they survive, not to live as somebody an ordinary person, but they have to live like an athlete. Ganun din tayo. Kung tumatawag tayo sa Panginoon, mabuhay tayo ng tumatawag sa Panginoon. Sabi dito sa 2 Corinthians 1:2, tinatatahan, ano yung tatak natin? Ano yung tatak nito? Ito yung banal na espiritu. And some for a wash-out version, sa matawag na iba yung konsensya. Diba? Pero totoo naman, hindi ka naman makakonsensya kung wala yung banal na espiritu sa'yo. Diba? Like for example, the way I look at violence. When I was young, I take pleasure in violence. Parang, di ba pag yung mayroon sa high school, pinagsuntukan, di ba? Hindi sa umawat ka, mag-cheer ka ba? Di ba? Suntukan na! That's right. But as I realize, naalala ko nung nung naging activista po ako. Pero during that time, I know that I'm already seeking the Lord. Hindi ko ma-reconcile na yung mga komunista na pinipata sila na kailangan magkaroon ng revolusyon, kailangan magkaroon ng dugo, kailangan magkaroon ng gera. Dahil tinatawag nila doon ang struggle, yung pakikitigma. Nung tama yun, for something in my heart, cannot reconcile na kailangan ba talaga hindi mabago? Tapos may mag-testify sa akin ibang Kristiyano kuno, ibang religion na. Sabi nila, hindi, si Kristo nga, kailangan patay para magbago ang tao, di ba? Parang gano'n.
I don't think different yung sacrifice sa violence. Di ba? Kasi si Kristo, sinabject niya yung sarili niya para mamatay. Hindi siya nanakit ng ibang tao. Di ba? And that's one thing that I could reconcile. So, nandun yung tatak sa puso ko na there's something wrong sa bagay na to. You get the point? Ganun po yun. Kaya, kailangan natin mga kapatid, yung pagtutubos, yung pagtatatak ng kordero, nagpapahiwanan ito ng protection ng Diyos. Yung banal na espiritu, yung guilt sa atin pag nakapagawa tayo ng it's God's protection. Kasi kailangan niyang markahan ang lahat ng sumasampalataya para protection ng siya for further destruction. Yun yung punto doon. Kaya, kumuhay tayo, panatag, gagawa ng Diyos ng paraan para ibalik tayo sa kanya. Di ba meron nga? And we've heard the testimony this morning. We have so much struggle. Pero ano ang result natin? Babalik tayo sa Panginoong Kristo. Kasi pinarkahan niya tayo di ba? Pinarkahan niya tayo nung bumalik sa Kanya. Pinarkahan niya tayo nung magpapunay sa Kanya. Pinarkahan niya tayo nung ipangako tayo sa Kanya. That's the point. Ikatawa katotohanan, bakit natin kahit ang pahalaga ng pagtutubos niya? Tinutubos ng Diyos ang kanyang hinira para sumamba ng patuloy sa relasyon sa Kanya. Ang tawag ko dito, kanina, ang tawag ko doon assurance. Dito po ay perseverance. Pero perseverance happens through worship. Hindi ka mag-persevere na hindi ka sumasamba. At hindi ka sasamba na hindi ka nag-persevere sa pagtutubos. So parte, value ng ating kaligtasan, ay patuloy na sasamba ka. Na pwede kung saan ka magdalhin ng Panginoon, meron vacuum sa puso mo na kailangan mo magpatuloy sa relasyon sa Kanya. Na kailangan mong sumamba, kailangan mong maging bahagi ng church, kailangan mong magkaroon ng mga kapatiran, na magiging accountable ka at magiging accountable sa iyo. That's part of the perseverance. Kaya nga sinasabi dito, yung isang tinig na marinig dito, wala kasalanan na parang ingay na maraming tubig at parang tagutong na malakas sa kulong. Was actually, some of the commentary that the world was looking, it was actually sinasabi ito, Pastor Shenetino, the praise and worship at lahat ng sumasampalataya. Kasi sabi ron, every life, every time, every nation will confess. Ibig sabihin, will worship that He is God. Diba? Kaya hindi pwedeng, kaya nga lagi ko, for example, yung pwede ba na ikaw ay Christian pero hindi ka sa church. Again, wala sa church yung kaligtasan mo. Hindi ka maliligtas ng pagpunta. Pero yung pagpunta sa church determines your accountability to your salvation. Determines the value that you have for your salvation. Kasi yung kasama mo, yung pipiliin mong sumamba, kasama mo mga kapapamalanapalatayan. You also put yourselves into a vulnerable situation. Ibig sabihin, hindi mo itatago sa iba kung makasalanan ka. Hindi mo itatago sa iba yung sitwasyon ng buhay mo. Pero confident ka na hindi lang ka. Confident ka na tutulungan ka to overcome this thing. Yun yung paraan ng pagsamba. Kaya nga sabi sa John 4:23, ngunit ang oras ay dumating at ngayon na kung saan ang tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganito ang hinahanap ng Ama na sasamba sa Kanya. Ano tayo sasamba sa Diyos? How can we pursue a relationship with Him without worshiping Him? And without worshiping Him, we cannot pursue a relationship with Him. Because in worship, there is spirit and in truth. Sa pagsamba ng Espiritu at ang katotohanan. Pero don't limit worship into just coming to church. Worship is a lifestyle. Na ibig sabihin that you will like to be prayerful. You will study the Word. You will encourage other people. You will do a
Kaya ang sabi dito, sinagot niya si Jesus, sabi, Luke chapter 4 verse 8, sabi dito, nasusulat na Panginoon ko ang Diyos ang sasabihin mo siya ng pagliliburan. How do we know that we actually worship God? Through the Spirit. Joy, kindness, gentleness, patience. Diba? So yun yung magiging result ng ating, yun yung value ng ating worship. So, perseverance. If we would like to persevere, we will worship. When we worship, we will persevere. Magpapatuloy tayo. Kaya mga kapatid, yung intindihan natin ang tanging ng tunay na inubos ng Diyos, sasamba sa Kanya. And worship is also filtering. Diba? Katulad na naman, meron po natin na teaching, sabi ng isang teacher. Sabi niya, in America, sabi niya, we are given great privilege and comfort to worship God. Wala akong itigil sa atin. Pero, tanggalin kaya natin itong condition. Tanggalin kaya natin yung present sound. Tanggalin kaya natin yung comfortable na mapuan. Ilagay kaya lahat ng bawat isa sa atin sa pinakamahirap na sitwasyon sa buhay. Ilan ang papatuloy na natawag sa Diyos. Kaya, yung malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, dahil yung malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanyang personal yun, pero yung personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos would be a testimony to the rest of us. Kaya natin na makita sa buhay natin yung pagsamba. Kaya natin makita sa buhay natin yung perseverance. Because this is how we value yung salvation natin. And lastly, mga kapatid, tinutubos ng Diyos ang kanyang mga hinirang upang makuha sa kabalahan. Assurance, perseverance, holiness. Okay. Sila ay tinubos mula sa sangkatauhan bilang ng unang kalagay sa Diyos at sa bautero. Walang lumakas na kasinungaling sa kanyang bibig, wala kang lumahang may pararatang laban sa kanila. Ito yung nakaharap sa Panginoon na dahil sa kaligtasan natin, hindi tayo pwedeng paratangan ng tawag na, uy, baka hindi kaligtas. Kaya ng Diyos na kung sino yung ligtas. Diba? Kaya nga, importante na kapatidan, sa kapila ng, I know, marami tayong pagkadalan sa buhay. Naalala ko, pinag-usapan namin yung sa opisina, pinag-usapan namin yung tindahan. Diba? Yung mga bagong generation ngayon, yung mga Gen Z ngayon, hindi na nila alam yung concept ng tindahan sa kanto. Diba? Kasi nung bata kami, yung tindahan sa kanto, yun ang social media natin, diba? Yun yung nagkatapos ng comics, kung kami naman sa office, doon mo inaabangan yung mga kalaro mo sa basketball, o sa tumbang preso, diba? Yun yung social media nung araw. And, pero, titignan mo, simple lang yung buhay dati. Simple lang yung buhay dati. Parang, kung gusto mo, kung na-board ka, pupunta ka sa class. Diba? Makipag-usap ka, makipag-chismisan ka. Diba? Parang simple lang. Pero, parang ngayon na, nandun ako sa edad, ang nanay ko, tumatapon na kami yung bata, parang na-realize ko na, ganito rin ba kaya yung karamdaman ng nanay ko? Parang komplikado na yung buhay. Ngayon, nakikita ko ang hindi mo na napakasama. Nakikita ko yung, pag meron ka nakikita na naglalakad ka sa Cubao, tapos may mga makasalubong ka, parang inisipin mo, nakatarawin yung cellphone. Diba parang yung tingin mo sa lipunan, tingin mo sa lahat ng tao, gagawa ng kasama. Parang walang gagawa ng kabuti. And napaka-komplikado ng sitwasyon and it makes
holiness, very complicated. Di ba? Kasi yung mensahe sa atin ng mundo, mensahe sa atin ng ibang reliyon, ang holiness, pagtanggap at pagmamahal sa ibang tao, holiness yun. Diba? Pagtanggapin mo sila kahit sino sila. Diba? Para ganon, ang holiness, gawin mo kung ano yung makapagpasaya sa'yo. Yun ang holiness. Ang holiness, gawin mo kung ano yung sa tingin mo mabuti. Diba? Kung ako yung tatanungin nyo kung ano yung tingin ko mabuti, gusto ko patayin lahat ng kriminal. Yun ang mabuti para sa akin. Diba? Napaka-komplikado na kayo ng holiness. And hindi ko masisisi na yung teenagers natin ngayon, lalo na yung ako. Lito sila kung ano yung mabuti at saka yung maganda, like, yung salitang tapat. Diba yung mga magulang natin, hindi rin yun. Ako tanag nyo naman, di ba parang, pag tinawag ang tamad ng nanay ko, parang ang sama-sama ko ng tao. Ngayon, di ba? Di ba? Pag tinawag ng tamad ng nanay at tatay mo, parang ang sama-sama ng tao. Ngayon, this is what pinabuhugas mo si Shai ko. Shai, naman ang taga-punta po, bakit hindi ko pa inuhugasan to? Anong problema? Just being lazy that. Wala na, tapos na usapan, inawit ng tinatamad ka. Diba? Ay dati, kung hindi sinabihan ako ng tawag ng nanay ko, wala, masamahan ko. Sige na, gagawin ko na nga ako. Diba, napaka-komplikado kung pinag-usapan natin ang kapanalan na yun. Diba? Kasi lahat ng tao ngayon, bakla ako, sobra. Diba? Parang gano'n. Diba? Ay, magdanakaw ako. Eh, lahat din naman nagdanakaw. Di ba napaka-komplikado ng holiness ngayon? Parang, katulad na lang, sorry, medyo patas ko yung budget ng gobyerno, tatanungan nila ngayon. Eh, tapos tinanggal-tagal ito. Bakit sila meron? Bakit kami di ba? Parang, seriously, pinag-aawayan na natin ngayon kung sino ako. Kailangan, dahil may nagnakaw na isa, kailangan magnakaw lahat. It's so complicated right now. Kaya nga binigay sa ating warning to. If we forget the value of our salvation, we forget the value of holiness. And we forget to pursue the right things. Kasi nga komplikado na ang mundo, kaya nga sabi nito, Galatians 3:23. Ngunit ito ang bungang kita sa tao na bumuhay sa kabanahan at pagkarian ng Banal Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kabayatan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan, kapatan, kahinakunan, pag-ibigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin magagawa ang utos ng Diyos. Pero again, warning, if we will be loving, if we will be peaceful, if we will be persevering without God, this should be a fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Take note, hindi natin pwede i-pursue ang kapayapaan, ang pagtitiis, ang kabutihan ng mga Diyos. Kasi gusto nga ng tao, hindi moral tayo na wala ng Diyos. Kasi kung moral tayo na wala ng Diyos, marami tayo dito. Dahil ang morality should only be the reason kung bakit tayo patuloy na binabago ng Diyos. Yun yung morality, binabago tayo ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Corinthians, sabi mga binabago, napareho tayo ng pagkako, linisin natin ang mga sarili. Sa lahat ng nagpapawali sa katawan at ng Espiritu, gawin natin ubusan ang kabalikan ng may takot sa Diyos. How can we pursue holiness? The fear of God. The holy fear of God. Kaya mga kapatid, tandaan natin na yung tunay na sumasamba, patuloy na makikipaglaban. The true soldier will continue to fight. The true athlete will continue to be trained. The true Christian will persevere. Patuloy na makikipaglaban. Katulad na rin parang yung parang yung pagkakagyan, pumasok ang
Angel, lumabas ka ng dirin. Kasi mga ganun sila. Pero, ganun ang mundo. Ganun ang mundo. Ihimukin ka talaga, kailangan talaga, if you're like warriors, matirigma. Actually, yung 144,000 na yun, was actually ang military census na buong Daniel. Ang binibilang doon yung dami ng mga sundalo na magdidefend sa Israel. Diba? And we are now part of those 144,000 as those who will defend the truth about God, the truth about Christ. Tinawag tayo para depensahan ang katotohanan. Ipagpatuloy ang katotohanan. Ipaglatag ang katotohanan tungkol sa Diyos. Dahil kung hindi natin ipagpatuloy, ituturo sa atin ng mundo kung ano ang mali. It's the same thing in my children. Kung hindi ko ituturo sa kanila, hindi ko pipiling ituturo sa kanila kung sino ang Diyos, ituturo ng mundo ang kabaligtaran. And I will fight for that. Diba? Katulad ngayon, comprehensive sex education ang inukurso ngayon. Kung halimbawa, katulad ko ng isang ordinary mga magkano, na hindi ko babasahin kung anong ibig sabihin ng batas ngayon, maliligaw ako. Pero dahil binigyan, I really praise God, binilagay ako sa posisyon na kaya kong influensyahan kayo doon sa katotohanan ng mga batas nito. And I want to do that. Kasi nakikita ko may mali doon sa ituturo ng lipunan sa atin, sa mga anak natin. And I want to do that. Ganon din tayo masyado. Magpapatuloy tayo. Kasi yung ang pagliligtas ng Diyos, nagbago sa atin. Nagpapakita natin ng banakal kung ano yung patuloy natin yung pinagkalaman. Kung nagpinagkalaman mo ang pangyarihan, marami ka ng mundo. Kung ipinagkalaman mo yung kapalanan ng Diyos, nato ka sa Diyos. So you have to understand, whatever we pursue in life, kung ano yung pinagkalaman natin sa buhay, yun yung buhay natin. So kung hindi yung cross ni God ang ipinagkalaman mo sa buhay, kung hindi yung katotohanan ng Diyos ang ipinagkalaman mo sa buhay, ano? Kaya nga po kami, let me close with, we take joy na naligtas tayo. But we will continue to persevere. Diba? Kaya, kung ikaw ay nagagalak at ligtas ka, kaya mo gamitin ng Diyos yung pumahin mo. Na maging patutuwa ng kanyang kabutihan, ng kanyang kabanalan. Kaya kapatid, huwag natin sayangin yung pag-aaraw. And I hope this 2025, tayo as a church, will continue to take a look into the Word of God. Kaya natin ito yung pag-gabay natin. Para we will continue to fight. Kasi parang traffic enforcer. Whereas ikaw traffic enforcer, may hinuli ka. Tapos tatanungin sa'yo, sir, ano po yung violation ko? Cross ka ng red light sasabihin sa'yo yung hinuli mo. Hindi po, yellow light pa rin naman. Kung ikaw, hindi mo alam kung ano yung batas, hindi mo rin alam kung paano ipipresahan yung palabangan. Ganun din yung pagpapahan ka sa kaligtasan. Kung hindi mo alam hindi mo ipinukurso yung katotohanan, hindi mo rin alam kung paano siya. Kaya kapatid, magpatuloy tayo. Kaya natin gamitin ang Diyos yung buhay para sa mga.